Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kang aawitan. Ikaw lamang. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Aming Diyos, aming Panginoon, aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa pagkakataon na makapagsama-sama kami makapag-devotion, at nawa po, samahan mo kami mula umpisa hanggang matapos, at i-bless mo po kami lahat, Panginoon, na makakarinig, Panginoon, ng iyong salita. At nawa, lahat kami ang matuto, anuman po, Panginoon, yung gusto mong ituro sa amin. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Gandang umaga po. Happy birthday sa lahat. Ngayon po, ang pag-aaralan po natin o ang ating babasahin ngayon ay yung Matthew 9, Matthew 6, 9 to 13. Meron po kayong mga Bible na hawak or yung inyong prayer journal, samahan niyo po ako sa pagbasa. Ang sabi po dito, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ay bali, ano po to? Sinama ko na lang po pala to. Matthew 6, 7 to 8, bago yung verse talaga natin. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salita walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Sabi ng Panginoon, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ayun po. Sinabi po dito ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Kasi po, sa isang kasulatan sa Lucas, kaya po nasabi ng Panginoon to kasi may nagtanong sa kanya, paano po ba kami manalangin? Kaya ang Panginoon ay tuturo kung paano ba talaga yung dapat gawin sa pananalangin. Ito po kasing panalangin na to, hindi po siguro ginawa to para ito na talaga yung gawin nating panalangin. So, siguro po, sinasabi dito na ganito kayo mananalangin. Yung pagkakasunod-sunod kung paano ba tayo mananalangin. Kasi sa pagkakaunawa ko, parang talagang halos ito palang kumpleto na eh. Sisimulan natin doon sa pagsamba sa Diyos na tinuturing nating Ama. Dahil, di ba sabi nga po sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya may karapatan tayong tumawag ng Ama. Ama naming nasa langit. Kaya ganoon na lang yung pagkakaturo ng ating Panginoong Jesus na Ama naming nasa langit. So, tinuturing na tayong mga anak ng Diyos, lahat ng mga sumasampalataya. Kaya ang turo niya, Ama naming nasa langit. Ang Panginoong Jesus mismo yung may sabi nito eh. Dun sa unang verse na sa 9, makikita dun pa lang umpisa is kailangan talaga yung relasyon muna. Yung magkaroon muna ng relasyon sa Panginoon bilang Ama. Tatanggapin natin siya bilang Ama, ang ating Diyos Ama, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, sa ating pinag-aaralan ngayon, sabi dito, sambahin nawa ang iyong pangalan. Hindi lang siya basta Ama, kundi talagang Diyos siya. Ito nga po pala na pag sinabing Diyos o Panginoon, siya talaga yung pinagkakatiwalaan natin ng ating buhay.
Kasi nga po, kaya naituro to ng Panginoon kung paano manalangin. Kasi po, hindi po lingid sa atin na ang ating Panginoong Jesus mismo, laging nananalangin. Madaling araw pa lang, pumupunta na siya ron sa mga liblib na lugar. Madilim pa lang, talagang nakikipag-usap na siya sa Ama. Maraming dahilan siguro siya kung bakit siya nakikipag-usap. Siguro po para sa akin, ang nakikita ko pong pinakadahilan niya kung bakit siya laging nananalangin, bakit umaga pa lang, araw-araw, nananalangin na siya. Sa akin lang po ito, siguro ang nakikita ko lang is nagpapakita nung pagtitiwala niya sa Ama. Kumbaga lahat ng mga gagawin niya sa maghapon, yung buhay niya sa maghapon, sisimulan niya lagi sa panalangin. Yung para bang kulang yung araw niya pag hindi niya naumpisahan sa panalangin. Tulog pa ang lahat ng kasama niya, siya gising na. Nakikipag-usap na siya. Yun po, siguro para sa akin is itong pinag-aaralan natin sa praying is trusting. Parang yun yung nagsisimbolo ng pagtitiwala sa Panginoon, yung pananalangin. Kasi para bang yung bawat kilos natin, bawat ginagawa natin, kailangan muna nating isangguni o ipagpaalam sa tatay natin sa langit. Kumbaga parang Ama, kasi ama yung tawag sa akin ng mga anak ko. Ama, pwede po ba akong pumunta sa kabilang bahay? Okay lang po ba maglalaro lang kami ni Tito Tyrell, parang gano'n. So, kahit na simple lang na pwede namang hindi na siya magpaalam kasi bahay naman yun ng mga lola ko. Yung ganung pagkakataon, nagpapaalam pa rin siya. Diba? Laman ng rep. Ama, pwede bang kainin na tong, pwede bang kainin tong keso, papalawang ko sa tinapay. Kumbaga parang, kung tutusin, pwede naman niyang kainin na yun dahil nasa rep na yun Kumbaga, pagkain namin lahat yun Pero, yun bang lagi ka nagpapaalam? Diba? Kumbaga parang, siguro para hindi ka rin magkamali. Yung palang keso na yun, may nakilagay lang sa rep namin. Tapos, kakaikinain nyo bigla, di mag-aabono pa ako nung bibili ako ng bagong keso. Pamalit nun. So, siguro tama rin yung laging nagpapaalam muna para sigurado na tama yung gagawin. Tas po dun sa 10, naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa para nasa langit. Yun kasi yung sa kalangitan po talagang si God lang yung nasusunod, walang ibang nasusunod. Hindi kagaya dito sa lupa, ang daming nasusunod. Ang daming boss. Pero doon, si God lang yung boss doon. Kaya nawa, yung panalangin na, Lord, dito sa buhay namin, nawa, ikaw lang lagi yung number 1. Kahit yung asawa namin, dapat number 2 lang. Yun. Sana, ganun siguro yung sinasabi na lahat ng bagay, hanggat maaari, number 2 lang. Laging si Lord lang yung number 1. Pag si Lord lagi yung number 1, sigurado, nagiging sablay lang pag talagang nakakalimot tayo. Kasi lahat ng plano ng Diyos makakabuti. Kahit sabihin nating yung mga trials yan, lahat yan, plano niya, makakabuti. So, nagiging sablay lang. Kung yung trials pala na to, ibang way yung ginawa natin na
solusyon kaysa dun sa solusyon na gusto ng Panginoon na gawin natin. Ganun po siguro yun. Tapos po, talagang kumpleto po eh. Kasi siguro marami nagsasabi na bigyan mo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Minsan parang biblical pa rin. Sasabihin, pag sinabing pagkain, di ba sabi ng Panginoon sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So parang lahat ng bawat kibot parang spiritual na hindi naman masama. Pero parang pinapakita ko rito na kumpleto talaga. Ultimo pagkain mo, talagang kahit sabihin mo nagtatrabaho ka naman, sumusweldo ka naman, pero pag gising mo, mababanggit mo pa rin yun, Lord, ikaw po yung mag-provide lahat ng mga pangangailangan namin ngayon, mga kakainin namin mula almusal hanggang midnight snack. Ikaw na po yung bahalang mag-provide, Panginoon, dahil naniniwala po kami na ikaw lamang po ang may-ari ng lahat ng bagay, sa iyo nang gagaling lahat ng bagay. At doon sa 12, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. May requirements. Parang ikaw na mismo yung nag-submit ng requirements. Parang sinasabi mo, tinatanggap mo sa sarili mo na parang kailangan mo talaga magpatawad muna bago ka patawarin ng Panginoong Diyos. Sabi dito, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Hindi sinabi, Lord, patawarin mo po kami. May kasunod tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Parang sinasabi, parang nakikita ko po na pagka hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. Dahil may isang verse na na kailangan magpatawad para patawarin ka na yung mga nasa langit. Ang problema nga po dun walang sinabi dun na na pag humingi sa'yo ng tawad, patawarin mo. Basta ang sinabi po, patawarin mo yung mga nagkasala sa'yo 77 times 7. Hindi sinabi kung humingi ba ng tawad o hindi. Yun po yung pinakamahirap sa tao. Kung wala ang banal na espiritu, pinakamahirap gawin talaga ang patawad. Minsan nga kahit nandyan na yung Holy Spirit sa atin, nananaig pa rin yung pride ba? Yung ba? Hindi ko mapapatawad yung ginawa nito, mabigat. Diba? Siyempre tao, diba? Sabi nga the spirit is willing but the flesh is weak. So talagang yung free will pa rin talaga. Nandun pa rin yung free will na sinasabi. Na ang Panginoon papasok sa buhay natin. Pero hindi siya nakikialam basta-basta sa buhay natin. Gusto niya, pinapayagan natin siya na parang sasabihin, Lord, sige po, pakailaman mo na po itong ikaw na po yung mag-ayos nito. Parte ng buhay ko na to, Lord. Mahinang-mahina po ako dito. Lalong-lalo na po sa pagpapatawad, Lord. Mahinang-mahina po ako. Tulungan mo po ako kung paano ko magpapatawad. Ganun po yung Holy Spirit. Papasok siya sa buhay natin. Pero hindi siya nakikialam. Sabi nga, naalala ko yung sabi ni pastor na pag pinapasok mo siya sa buhay mo, kumbaga parang pinapasok mo siya sa bahay mo, hindi siya kagaya ng mga makukulit na na pinapasok mo, diretso ka agad sa kwarto. So pag pinapasok mo, pinaupo mo sa sala, sa upuan, dun lang siya. Hindi siya pupunta ron sa kwarto mo, sa CR mo, sa second floor mo, kung hindi mo siya dadalhin doon. Ganoon din sana tayo doon sa kapag tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Hayaan natin siyang pakialaman
pakialaman yung buhay natin. Dahil walang ibang pinakamagaling na pakialamero. Hindi naman yung pakialamero na parang papangit yung buhay mo, kundi magiging maayos yung buhay mo pag si Kristo yung nakialam. Pag siya yung nag-ayos talaga. Kasi yung sinasabing meron kang yung strongholds. Ikaw mismo yun eh. Huwag nating sisihin yung wala kasi talagang matindi yung gawa ng kaaway sa akin. Hindi nga eh. Sabi nga 'di ba? Sabi nga pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, dapat wala nang kapangyarihan sa iyo ang kaaway. Dahil sabi sa Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemies. Nothing will harm you. Kaya, pinapayagan natin ng kaaway kung sakaling inaatake niya tayo. Sabi nga ni Pastora B, yung sa tukso, yung kanta, tukso, layuan mo ako. Hindi papalayuan tukso, laging papalapit. Sabi 'di ba yung asawa ni Potiphar, tinakbuhan. Kailangan tatakbo. Pero palayo hindi palapit. Kaya yun, siguro po, ganun yung gagawin natin lagi. Umadvance ako Nasa pagpapatawad ako, napunta na ako rin sa tukso. Kasi, naniniwala po ako na kapag nagsimula nang mahulog tayo sa tukso, dire-diretso na yun, mapapasama na tayo. Sabi po kasi dito sa verse 13, at wag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Kaya, yun, yung mga gawa kasi ng masama, mga masasama is manukso. Di ba? Wala namang iba. Pag natukso ka dyan at walang offer na pangit. Lahat ng offer pa maganda. Meron bang matutukso sa pangit na parang pangit ng offer? Parang pagka sinabi na pag bumili ka ng paano ba to? Pag bumili ka ng chocolates talaga. Pag bumili ka ng chocolates na worth 100 pesos, may libre kang isang bubble gum or may libre kang isang candy. Diba? Parang maganda ba yung offer, yung tukso? Parang hindi eh. Diba? Pero pagka yung buy one take two, wow. Diba? Kahit hindi mo kailangan, bibili ka. Kasi natukso ka eh. Natukso ka rin sa offer, sa sale. Buy one, take three. Diba? Wow, laki na matitipid ko. Ang laki nga na matitipid mo, pero hindi mo naman talaga yun kailangan. So, natukso ka. Yun ang hindi natin minsan napapansin na. Akala natin okay lang. So, makikita mo, 3 taon na, nandun naka-display pa rin yung buy one, take three mo. Hindi mo pa talaga kailangan na sayang yung pera mo dun. Diba? Kaya itinuro ng Panginoon to dahil naranasan niya to. Naranasan niya sa buhay niya na magtagumpay sa tukso. Kung naaalala natin yung nangyari bago itong Matthew 5 is yung Matthew 4. Diba? Doon tinukso yung ating Panginoong Jesus. Pero, ni isang beses hindi siya natukso. Bakit kaya? Kasi po, dahil sa panalangin, prayer and fasting. Galing po siya sa 40 days, 40 nights yata na 40 days, 40 nights na prayer and fasting. Pagkagaling niya doon, tinukso na siya ng diablo. Ang titinding panunukso yung ginawa sa kanya. Ginagamitan pa siya ng word of God. Diba? Kaya po, yung prayer po daw pala, dapat sinasamahan din ng word of God. Kasi po, yun po yung
gagamitin natin panlaban sa tukso, kagaya ng ginawa ng Panginoon. Siya nga po yung sample natin, di ba? Tinukso siya. Ang daming tuksong ginawa sa kanya. Siguro familiar na kayo dun sa tukso, hindi ko naiisa-isa yun. Di ba? Pero isa lang, siyempre, yung familiar na verse sa lahat, yung Matthew 4:4 na nasabi ko kanina. Ikaw na 40 days saka 40 nights na hindi pa kumakain. Di ba? Parang hayok na hayok ka pa. Grabe, gustong-gusto mo nang kumain. Di ba? Ito na yung tukso na parang paparinig sa'yo yung salitang tinapay. Wow! Tinapay. Gutom na gutom ka na. Tinapay, gutom. Diba? Kaya sabi, gawin mong tinapay ang batong ito. Diba? Kaya siyempre, dahil punong-puno ang Panginoon ng presensya ng Diyos, dahil nga nagkaroon siya ng 40 days, 40 nights. Buwelta, iba yung buwelta niya. Siyempre, makapangyarihan yun. Totoong powerful yung isang taong prayerful sa fasting. Diba? Kaya, sabi niya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. With power po yun, hindi yung pero parang quote na pa-cute, with power yun. At isang pinakamatinding prayer na ginawa ng Panginoon ay yung malapit na siyang ipako. Di ba? Yun pong halos gusto niya nang itigil yung kanyang ginagawa. Yung kanyang mission, gusto niya nang itigil. Kasi sabi niya, Lord, Ama, kung pwede lang alisin mo sa akin itong saro na ito. Kung pwede lang. Hanggang sa huli, kinakausap pa rin niya ang Panginoon. Di ba? Kinakausap pa rin yung tatay niya, yung ama niya sa langit. Hanggang sa huli. Pero hindi pa pala huli yun. Bago siya mamatay, o bago siya dakpin, bago siya pahirapan, sinabi pa rin niya, Ama, kung pwede lang, ayoko na. Pwede lang, ayoko na po. Baka may ibang way, kumbaga parang ganun. Kasi kinakabahan na ako. Kinakabahan, pero hindi siya natatakot. Kinakabahan, kasi itong eksena na to, ang Panginoong Jesus, taong-tao. Nararamdaman niya yung nararamdaman ng totoong tao. Kaya sabi niya, kung pwede lang po talaga, alisin niyo na to. Wag na Lord, wag na Ama. Iba na lang way. Pero, hindi po ang kalooban ko. Ang kalooban mo pa rin yung masunod. Di ba? Meron bang nagagawa kaya natin yung gano'n? Kalooban mo pa rin yung masunod. Kahit, life and death situation na, parang wala na. Buhay na yung pinag-uusapan dito. Hindi na biro. Di ba? Yun nga. Praying is trusting. Sa pagtitiwala mo, nakikita yung pagkakakilala mo doon sa pinagkakatiwalaan mo. Kagaya po lagi na sinasabi ng mga pastor, number one na kailangan natin gawin is kilalanin muna natin ang Diyos, ang ating Panginoon. Kasi kung kilalang na natin siya, hindi na mahirap na pagkatiwalaan natin ang ating Panginoon. Diba? Meron pong isang kwento na favorite ko sa Bible. Yun po yung matatagpuan dun sa Lucas. Ito rin po yung prayer yung sinasabi ko. Sa Lucas 11, sabi 11:11-13. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay. Mabubuting bagay
sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit. Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Diba? Ito yung pinaka-the best na pwede nating matanggap sa ating Ama, yung banal na Espiritu. Ayaw ng anak na nasasaktan yung ama, kaya lagi siyang humihingi ng tawad sa tuwing nagkakasala siya. Ito, naisingit ko lang po yun kasi po, naalala ko na naman po yun na paghingi ng tawad, napaka-importante po kasi talaga nun. Dahil kung hindi magpapatawaran, walang mangyayari sa samahan. Kailangan po lagi may patawaran. Yun. Ito po yun. Yung isang verse, yung isang kwento na sinabi ng Panginoon. Ito na yung aking gustong kwento. Sinabi pa rin niya, yung pagkatapos niyang sabihin yung prayer, sinabi pa rin niya, ipalagay nating hating gabi. Bibigyan ko po ng pangalan. Gagawin po nating Rani saka Ernie, kasi lagi kong kinukulit si Kuya Ernie. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi. Si Rani ay nagpunta at nakiusap sa kanyang kaibigan. Sabi ko, Ernie, bigyan mo naman ako ng 3 tinapay. Kasi meron akong bisita. Ang layo pa ng pinanggalingan, wala akong mapakain. At ganito ang sagot ng kaibigan. Si Kuya Ernie yun. Sabi ni Kuya Ernie, huwag mo na akong gambalain. Nakatarangkan na yung pintuan namin. Nakahiga na kami ng mga anak ko. Sabi dito. Hindi na ako babangon para bigyan ka ng iyong kailangan. Pero sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, hindi man bumangon itong si Ernie dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon to dahil sa kakulitan ni Rani. Ayun. Sinasabi ng Panginoon dito na yung pagiging makulit sa panalangin minsan gusto ng Panginoon. Yun. Kasi po naniniwala po ako na hindi po ako matatanggihan ni Kuya Ernie dahil magkaibigan kami. Saka kilala ko po si Kuya Ernie bilang kaibigan, saka laging nakakausap. Alam ko po yung katangian niya. Alam ko po yung kakayahan niya. Alam ko po na hindi niya ako matatanggihan. Lalo na po pag kinukulit ko siya. Kaya ako po naikwento yun kasi yun bang pagiging magkaibigan, nagtitiwala ka. Kung kaibigan mo talaga siya, magtitiwala ka sa kanya, sa kanyang kakayahan, na alam mo na hindi kanya matatanggihan, alam mo na ibibigay niya yung pangangailangan mo. Kasi magkaibigan kayo. Diba? Pero sabi nga ng Panginoon na hindi man bigay o hindi man siya bumangon dahil magkaibigan sila, babangon siya dahil makulit. Ayun, makulit pa naman talaga ako. Kaya yun. Saka, napaka-importante po nung salitang kaibigan dahil na merong isang verse sa Bible, dalawang verse, sabi sa John 15:13-14, sabi doon, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sabi sa verse 14, kayo yung mga kaibigan ko kung tinutupad niyo ang aking mga aral. Wow. Yun. Favorite verse ko din yun. Yun nga. Grabe. Na itinuturing tayong kaibigan kung tinutupad natin yung mga aral ng Panginoon. Kaya yun. Kaya may kanta, I am a friend of God. Kaya
napakahalaga nung, nung salitang kaibigan. Tiwala. Tiwala sa kaibigan. Minsan, mas marami pa tayong nasasabi rin sa kaibigan natin kaysa sa kapamilya natin. Lagi tayong nagsishare sa kanya ng mga lihim natin or mga konting pangyayari sa buhay natin na walang ibang nakakaalam. Kaya lang, meron kayong tinuturing na best friend na parang akala mo best friend mo siya. So, sabihin mo, may sasabihin ako sa'yo pero huwag mong pagsasabihan. Oo. Hindi. Sinabi mo na ngayon. Pagkasabi mo, gulat na gulat. Tapos, tiwala ka naman doon sa kaibigan mo. Eto na. Yung palang kaibigan mo, may kaibigan. Sabi, may sasabihin ako sa'yo, huwag mong pagsasabihan. Tapos, yung palang huwag mong pagsasabi, ang dami ng pinagsabihan. Kaya, kung meron tayong gustong i-confess, pumili tayo ng tamang tao. Siyempre, pwede naman tayong dumirekta sa Diyos. Kung talagang gusto natin dumirekta sa Diyos, pwede naman. Dahil, meron na tayong relasyon. Meron na tayong karapatan na tumawag sa Kanya ng Ama. Diba? Binigyan na tayo ng karapatan. Yun, last po na kwento. Tungkol naman po sa relasyon o sa tiwala ng anak sa ama. Ito yung bata pa ako, alam ko itong kwento na ito, hindi ko makalimutan to. Kinuwento ng religion teacher namin no elementary kami. Matandain ako eh. Excuse me. Meron daw isang bata naglalaro sa bukid. Tapos, maliit lang tong paano ba? Basta, bata. Naglalaro siya sa bukid. Nakakita siya ng balon. Ngayon, itong balon na to, tuyo na. Wala na siyang tubig. Yung bata, naglaro doon, nahulog. Pero hindi naman namatay. Nahulog lang po. Ngayon, may nakakita sa kanya. May nakakita sa kanya. Gusto na siyang iahon doon, ayaw niya. Ngayon, siguro, naisip nung nakakita sa kanya, siguro ayaw niya kasi maliit lang ako at baka hindi ko siya kaya. Tumawag ng dalawang malaki katawan. Dumungaw. Yung tatlo. Yung dalawang malaki katawan. Sumigaw. Eto na ho. Malaki katawan nito. Siyempre, balon eh. Kayang-kaya kanilang iangat. Sabing ganyan. Sumigaw ngayon yung bata. Ayoko po. Ang gusto ko po, tawagin niyo yung tatay ko. Ano? Yung tatay mo? Opo, gusto ko tawagin mo yung tatay ko. Tawagin niyo po sa bahay namin. Nandun lang po yun, nakahiga. Sabi niya. O sige, dyan ka lang ha. Dito na. Madaling sabi, sa madaling pabibilisin na po natin. Dumating na yung tatay. Kasama. Payat na payat. Payat na payat yung tatay. Tas maliit na lalaki. Payat na payat. Nagtaka yung mga tao. Lalo na yung malaki katawan. Nagtaka. Bakit? Malaki katawan yung dalawa. Tas ako pa. Tinanggihan ako. Tas gusto yung tatay niya. Dahil sabi, naiangat siya ng tatay niya. Inangat. Hirap na hirap. Siyempre. Hirap na hirap yung tatay niya. Pero kahit sobrang hirap, pag-angat nung tali, nargan niya yung anak niya. In-interview ngayon yung bata. Teka muna, iho. Sabi, bakit ba gusto mo yung tatay mo pa yung mag-ahon sa'yo? Sabi ng bata, kasi po, tiwalang-tiwala po ako sa tatay ko na hindi niya ako pababayaan. Hindi niya po ako hahayaang mahulog. Or hindi niya po ako bibitawan kahit hirap na siya. Kaya yun, kada naalala ko po yung kwento na yun, matutuwa ako. Kasi po,
yung bang tiwala nung anak sa ama, eh, gano'n na lang. Kaya sana po, nawa ay bilang mga anak ng Diyos, ay gano'n na lang tayong magtiwala sa ating Ama. Kung itong tao na 'to is gano'n yung tiwala ng anak niya sa kanya at gano'n nga yung ginawa niya, na kahit hirap na siya, hindi niya binitawan yung anak niya. Kailangan niyang maialis dun. Binigay niya yung lahat. Siguro lahat ng lakas na niya binigay niya para sa anak niya. Gaano pa po kaya yung ating Ama sa langit na napakabuti. Lahat kayang gawin para sa atin. Ultimo yung kanyang kaisa-isang anak, hindi pinagdamot. Kaya yun, yun lang po, ang iiwanan ko na lang po sa inyo, siguro, ngayon, yung paraan sa pamamagitan ng tiwala, pamamagitan ng relasyon, ito po, para po yung ating relasyon sa Ama ay lalong lumalim. Meron po ako rito isang iiwanan sa inyo na salita. Ito po yung mas tumitibay ang relasyon kung regular yung komunikasyon. Yun po. Siguro po, yung komunikasyon natin, yun yung magiging paraan para tumibay yung relasyon natin sa Panginoon. Yung komunikasyon po yun, sa pamamagitan ng panalangin. Siyempre po, magbabasa tayo ng Bible. Bago tayo magbasa, magpipray tayo. Pagkat sa atin magbasa, magpipray tayo. Yun po yun. Mas tumitibay yung relasyon kung regular yung komunikasyon. Kailangan po natin ng regular na komunikasyon sa ating Ama. Kahit lagi natin inisip, wala na akong sasabihin. Hindi mo po pwede yun na wala akong sasabihin. Napakaraming mong dapat sabihin sa Diyos. Dapat ipagpasalamat. Minsan nakakalimutan natin. Kaya yun po, nawa po, itong ating pinag-aralan ngayon tungkol sa panalangin. Ito po yung komunikasyon natin sa Panginoon, yung pananalangin. At simbolo ng pagtitiwala. Pagtitiwala tayo kasi kilalang kilala natin ang ating Diyos, ang ating Ama. Kung ano yung kanyang katangian, kung ano yung kanyang kakayahan, kung ano yung kaya niyang gawin, kung ano yung pwede niyang ibigay, at kung sino siya sa ating buhay. Kumbaga, siya yung kapitan ng ating buhay. Siya yung nagkokontrol sa buhay natin. Kaya lahat ng gagawin natin, nawa mapag-aralan natin na isang guni muna sa Kanya. Nawa lahat ng gagawin natin ay pag-pray natin. Kagaya ng ginagawa ng Panginoong Yesus. Simula nang magkaroon siya ng kaalaman or yung accountability, puro prayer na yung ginagawa niya. Di ba? Naging masunurin siya sa mga magulang niya hanggang sa lumaki siya, nangaral, hanggang sa kamatayan. At ang huling-huli, nakapako sa krus. Inihingi pa ng tawad ng mga nagkasala. Walang katulad talaga. Diba? Yung mga pumatay sa kanya, siya pa yung mismong humingi ng tawad para sa mga tao. Mahirap gawin yun. Pero walang imposible kung aasa tayo sa Panginoon. Mayaman ang grasya ng Panginoon. Kung kulang tayo, manghihingi tayo sa Panginoon.
bibigyan niya tayo para makayanan natin lahat. Magpatawaran na po tayo. Ako, personal, meron din mga pinagdadaanan para wala namang perpekto. Pero, yun lang, patuloy ako na nanalangin na dumating yung panahon na talagang mapatawad ako ng mga pinatawad ko. Yun lang naman eh. Kung hindi mo sila naniniwala na pinatawad ko na sila, kami na lang ng Diyos yung nakakaalam nun. Ganon din po kayo. Ang Diyos lang nakakaalam kung totoo ba nagpatawad na kayo. Kaya po, hindi pa huli ang lahat. Dahil habang may buhay, may pag-asa. Magpatawad na po tayo. Yun po yun. Yun po. Sige po, medyo humahaba na po. Muli po, mas tumitibay yung relasyon kung regular yung komunikasyon. Sige po, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon. Salamat po, aming Diyos, aming Ama. Salamat po sa kapatawaran ng lahat ng mga kasalanan namin. Salamat po sa pag-ibig mo, sa grasya mo. Salamat sa iyong banal na Espiritu na laging sumasa amin at hindi kami iniiwan. Salamat sa pangako mo na kasama ka namin hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo itong aming buhay sa buong araw na ito. Mula ngayong umaga hanggang mamayang gabi, lahat ng aming gagawin, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo. Nawa, maging makabuluhan, maging kalugod-lugod sa iyong harapan lahat ng aming mga gagawin, maging pagpapala kami sa aming kapwa. Bless mo, Panginoon, ang bawat makakasamuhan namin yung mga tao. At lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay ikaw lamang, Panginoon, ang maluwalhati. Salamat, Panginoon, yung pag-iingat mo, yung gabay mo sa bawat isang nanonood ngayon, sa bawat isang nakikinig, at sa lahat, Panginoon, ng aming mga kapastoran, lahat, Panginoon, ng aming mga leaders, at siyempre, Lord, yung sa mga leaders ng bansa namin, Panginoon, at sa lahat ng mga tatay, nanay, bawat pamilya, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban, ayon sa nararapat sa kanila. Salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang aming buhay. Maraming salamat po. Binibigay po namin sa iyo ang lahat-lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Happy birthday po ulit.